Hi guys! It's me again, Gorang27 TV. Guys, pag napanood niyo tong vlogs na to, ano na ako, no? Wala na ako dito sa bahay na to. I'm fully, living in a postcard in my new journey with my doggies. Kasi late upload lang to sa YouTube, guys. So, this is the last na mag-upload ako ng videos na by talking like this. Kaya I hope manood kayo, guys, at mapulutan niyo to ng aral. So, ang topic natin today, guys, is about narcissist. Kasi, ang narcissist, guys, kayo na lang ang mag-google kung what is mean by narcissist, what kind of a person is narcissist is. Kayo, i-google nyo na lang yan para ma-relate kayo kung ano ang pinagsasabi ko. At mostly, sasabihin ko ngayon, ang makaka-relate lang, yung the same way both with me, yung naabuso. Ngayon, kung yung mga hindi naman naabuso, pero may mga kaamag-anak kayong naabuso, kung may may awa kayo sa kanila, tulungan nyo sila na sabihin tong mga nangyari sa akin. Kasi through my experience tong sasabihin ko. Hindi ko to sasabihin na because nangyari kay Pulana, nangyari kay Jose. No. Through my experience lang talaga ang sasabihin ko. Malay mo, makatulong ako, ma-adapt din to ng mga tao na naabuso. Kasi ang abuso talaga, guys, is so hard. Ang hirap niya. Para siyang nightmare sa buhay ng tao. Ngayon, hindi makarelate nga kung hindi ka naabuso. Kaya kung hindi ka naman naabuso, magpasalamat ka, magdasal ka na hindi mangyari sa'yo. Yun lang. Ngayon, guys, ang mga narcissist ganito, wala sa vocabulary nila yung thank you, sorry, please, forgive me. Wala sa kanila yan. Kasi ang mga narcissist, they don't have any empathy. Google nyo na rin kung what is empathy is. Kayong walang habag. Pero narcissist is good, but they are not kind. Ganun lang talaga sila. Pero ganito, para sabihin nyo, paano mo nalalaman yung mga narcissist na yan? Diba? Guys, I was abused for almost 3 years. Ngayon, sa gagitnaan ng abusive ko, nagpatingin ako ng psychiatrist. Ito, mayroon ako sa sanitarium. Nag-iisa lang siyang psychiatrist sa Isabela, guys. Hindi ko na lang pangalanan yung doctor name. Pero, siya ang nagtingin sa akin. Kasi ganito yan, pag naabuso ka, kung may pera ka, pwede ka magkatulad sa akin na magpa-check up. Pero, ano lang tuwa sa mga kaya lang. Pero kung wala kang, kasi hindi naman lahat na abuso may kaya eh. Meron din na abuso na walang pera. Sa meron lang, pwede ka naman magpa-psychiatrist. Ang nangyari lang kasi sa akin, hindi ko lang siya talaga natapos kasi madugo talaga siya, ang mahal. Biruin mo, magpa-check up ka pa lang 1,000. Bukod pa sa mga gamot mo. Ang tawag yan. Hindi lang yun first check up, pabalik-balik ka niyan. Tapos, ka ng, yung psychiatric session, yung evaluation, lahat yan. Isang oras, 2,200 yan. Kaya, kung wala kang pera, pangsaing lang yung budget mo, huwag ka na lang pumunta. Kaya itong nangyari sa akin, at ito yung ginawa kong, kaya hindi ko nga natapos dahil nga mabigat sa bulsa. Pero may ginawa akong ways na nangyari sa akin na, as of now, as you see me, dito pa naman ako nakabangon ng husto, pero kahit pa paano, nasa gitna ako, na-stage ako ng crawling, at least. Kaysa naman yung galing ka sa, to say that, yung pag-abuso kasi sa akin is like a tunnel, tapos yung tunnel na yun, madilim siya, tapos may kumunoy sa ilalim na nalugmok ka doon, nalubog ka na hindi mo alam, na paano ka makaahon doon sa kumunoy, tapos pag nakaahon ka pa, wala kang makita kasi madilim na, there's even no light. So ngayon, ang gagawin natin, guys, eto, pakinggan nyo lang kung, i-apply nyo kung gusto nyo, kung hindi, bahal din. Bigay ko muna yung mga don'ts na gagawin nyo, yung mga hindi nyo dapat gagawin. Kasi ang narcissist, guys, ganito sila power trip. Mostly, ang narcissist, guys, may pera, mayaman, middle class, meron silang ganyan. Meron siguro mga mahirap din, pero hindi masyado siguro yan kasi pag power trip ka, siyempre you have the authority. Katulad yung sa akin naman yung power sa akin, nag-abuso sa akin narcissist, hindi siya super yaman. Pero it happens lang kasi, 'di ba, malaki na ang sahod ng pinalaki ni Duterte, o di may pera na. Kaya doon na siguro nag-umpisa yung pagka-narcissist niya. So ito na. Ang narcissist kasi, guys, ego trip, power, liar, wala silang habag, anong tawag niyan, ang narcissist, guys, yung kaya nilang gawin yung itim sa puti, puti sa itim, kaya nilang baliktarin, na ikaw ang mali, ikaw lahat, ikaw ang sisihin, kaya nila yan, kasi matalino sila.
Wag mong i-underestimate ang narcissist kasi ang narcissist is matalino. Sa totoo lang, matalino sila kaya mahirap. Ngayon, bago ka mag-ano ng narcissist siya o hindi, yung mga naabuso, ikategorin nyo muna kung sino ba ang nag-abuso sa inyo, anong klase, katulad ng narcissist ba siya, or addict siya, or may anger management lang siya, or sadista lang siya, or may bisyo lang siya, nalasinggero siya, pag nalasing siya, bubugin ka, or ano. Sa akin kasi, ang nangyari, yung abuso sa akin, hindi pang bubugbog hindi yung mga black eye. Ang abuso sa akin is mentally, emotionally, financially, and sexually. Okay, ganito. Ang narcissist, ano sila? Gusto nila yung flattered sila every time. Yung talaga tinitingala sila. Yung, pero yung mga narcissist, may mga itsura yan mostly. Tapos sila, hindi yan sila mga talkative. Hindi rin yan sila mga hindi yan soft-spoken yan ngayon. Tipid yan magsalita kasi inner core yung pagka-narcissist nila yan. So ngayon, hindi sila yung hindi mo talaga kung sila, yung paano ba? I don't know how to explain, pero ito na lang ang nangyari sa akin. I found out na narcissist pa lang nag-ano sa akin kasi nga, di ba, nagpa-psychiatrist ako. Nang sinabi ko yung nangyari sa akin, abuso ako. Kaso lang, hindi ko nga natapos yung psychiatrist. Pero, natanto-tanto ko talaga nga narcissist ang nanggawa sa akin. Kasi doon sa sintomas at saka mga system nang nangyari sa akin. So, ganito guys. Alamin nyo muna kung anong klaseng sa inyo nag-abuso sa inyo. Ngayon, pag naabuso ka kasi, wala ka ng utak Yung puro pain na lang ang naisip mo, di ba? Tanungin nyo lahat ng abuso, puro na lang iyak. Kasi wala ka ng self-motivation, wala kang self sa sarili mo. Puro ka na ng blame, bakit ginanito, bakit ganyan. Ganun talaga ang mangyari Pag naabuso ka, kahit anong abuso, kahit narcissist pa yan, binubog ka pa, Pero yan ang pain. Only pain. Ganun lang talaga. Kaya nga, iyak ka ng iyak. Ang narcissist, guys, sila ang mga tao na kahit tumirik na ang mata mo, wala silang gagawin sa'yo. Wala silang, kahit huminga ka ba ni huniha, wala silang pakialam. Tsaka mahilig sila mag-gaslighting and ghosting. What you mean by gaslighting? Yung lulubog lilitaw. Yung isang buwan, di sila magpakita. Pag bumalik sa'yo, para walang nangyari. Kung hindi, ghosting ka na talaga forever. Kasi ang narcissist, para kanilang toys. Ganito yan. They're playing these toys, tapos hibang-hibang pa sila sa toys. Parang bata ba? Naglalaro sa toys, gusto-gusto pa, di ba? Ayaw bitawan. Pero pag ayaw na ng bata, di ba, itatapon o ilalagay lang sa gilid, hayaan para balikan ulit. Ganon din ang narcissist. They're playing toys. Toys ka sa paningin nila. Pero ako, hindi ko sinabi na 13 years, kasi 13 years kaming nagsama, baka sabihin 13 years akong no. Sa 10 years na yan, hindi naman ako ginanyan Start lang ng COVID. So, ganito na. Ang narcissist, guys, wag na wag kang umiyak sa harap nila. Wag na wag kang mag-tantrums o magwawala sa kanila kasi akala mo kaawaan ka. Hindi sila maawa sa'yo. The more you do it, the more natutuwa sila. Inside of them, yung pagka-power nila, yung ego nila, tutuwa sila sa'yo. Tuwang-tuwa sila, nakita kang weakling duck ka. Alam mo gagawin yan? Akala mo magtigil yan? Hindi. Hindi sila titigil. The more nilang gagawin sa'yo yan. Kasi diyan nga sila natuwa Kahit naman ikaw, kung anong kinatuwaan mo, gusto mo, di ba? Ganun ang mga narcissist. Ngayon, ang mga narcissist, ubod ng sinungaling yan. Kahit anong kumpronta mo pa yan. Natuyuan ka na lang ng dugo, hindi yan aamin. Kasi ako, nang niloko ako, hindi naman ako sinabihan ng narcissist na niloko niya ako Kung hindi nga na nagpadala ng spam yung binutisan niya, malalaman ko ba? At take note, nang niloko ako, 4 years, hindi ko alam yun. Nalaman ko na lang after 4 years, lumakad na yung bata. Isipin mo yun? Pero, kasi that time, hindi pa naman COVID, wala pa nang nangyaring kadilubyo sa akin. Sa halip, niloko na nga ako, di ba? Pero pinatawad ko, inaccept ko. Minahal ko pa rin, ginawa ko ang lahat. Sa pagmamahal ko nga, pati yung binuntisan, pinadalan ko ng diapers, gatas, lahat. O ngayon, ang narcissist, guys, sa tingin nila, pag nagsalita ka ng ganyan, na, sila? Yung sabing nagbibilang ka. Kasi nga baliktad nga nila, binabaliktad ka talaga lahat. Tsaka ang narcissist, pag gustong-gusto ka pa niya, proud na proud siya sa'yo. Yung katulad sa akin, ganito na lang. Sa Manila pa kami. Proud na proud yan. Yung mga classmate niya sa schooling, yung mga kamag-anak niya, yung mga friends niya, dadalhin niya sa bahay, ipakilala ka, dadalhin ka sa lugar nila, ipakilala ka. Kasi proud siya.
Kasi nga flavor ka niya eh. Toys ka pa niya eh. Kaya ikaw naman si tanga, kasi in love ka. Di ba? Blind ka sa pagmamahal. Sustong tuwa ka naman. Pulang-pulang hasang mo. Ay, mahal na mahal talaga ako nito. Kasi binibigyan ako ng bulaklak, binibilan ako ng cellphone. Di ba? Dinadala ko sa kanila, pinakilala ko ng ganyan-ganyan. Talagang wala kang alam. Nothing. Unless kung maranasan mo. Good luck. So, ito na. Ngayon, ang mga narcissist, ano sila? Yung nagpa-fantasy sila eh. Halimbawa, ikaw, gusto-gusto ka nila. Pero pag lumingon sila na may gusto sila doon, halimbawa may nakita silang pamilya, may batang bitbit, bata yung asawa, nagbibitbit. Tapos gusto nila yun, nafa-fantasy nila. Gusto nila din yun sa sarili nila. Kaya nga gagawa sila, kaya pag niloko ka ng narcissist, huwag mong ibig sabihin na akala mo niloko ka, accept ka nang nagkamali sila? No! Kasi nagpa-fantasy sila. Ang alam lang nila, tama sila. Sa lahat ng ginawa nila, akala nila, tama sila. Wala silang kasalanan. They never ask you sorry. They never forgive. Ganyan sila kalupit. So ngayon, pag ikompronta mo, dalawa lang ang puntahan mo. Either matuyuan ka ng dugo sa kanya o mag-tantrums ka, mag-iyak ka. Ngayon, kung sasabihin mo naman, di mo pala akong mahal. Bakit dinadala mo ko sa inyo? Pinakilala mo ako ngayon. Alam sabihin sa'yo? Ha? Dinala naman kita doon para makita mo eh. Bakit? Ano ba yung lugar nyo? Nandoon si Ako Wangod, nakaupo. May rice terraces doon na pwede kong i-picture-picture. Kasi kaya yun ang gusto ko. And to be honest guys, sa buong Pilipinas, Batanes na lang hindi ko napuntahan na lugar. Kasi lagalag talaga ako. I'm a travel person. Before ako naabuso guys, I'm a free spirit person. I'm a broad-minded person. Pero hindi, tingnan mo, ganun ako. Meron din akong pera. Kaya kong mag-travel. Pero tingnan mo, naabuso ako. Kaya isipin nyo na yan. Kung ako nga, I have a strong personality na abuso, yung pa kayang iba dyan na mangmang, na weak ang personality. Kasi ang taong may weak personality, may strong personality. Kaya ang abuso, hindi namimili yan. Tsaka ang narcissist, guys, hindi namimili ng gender. Bakla ka, tomboy ka, babae ka, lalaki ka, matanda ka. Pag nag-full blown yung pagka-narcissist nila, good luck. Kasi hindi nga sila nag-iisip ng mga ganyan. Iniisip lang nila yung ego. Pero dahil nga sa sobrang isip nila sa sarili nila, ang weak lang nila yung anong sasabihin ng tao sa kanila. Ayaw nila yan, weak nila yan, yung paano na lang sasabihin. Kaya nga, magbabayad siya ng bahay, talagang kailan magbayad siya, kaya baka anong sabihin ng may-ari ng bahay. Ganon siya kasi, ganon. Kailangan siya magpunta doon. Kailangan siya magbayad ng kuryente para pag, walang masasabi. Takot sila. Hindi nga yan, mostly ang narcissist hindi namumutang. Kasi takot silang mapagsabi kasi ayaw nila yun. Nawala yung ego trip nila kasi nga, diba, bilib na bilib sila sa sarili nila. Ganon sila. Now, kayo naman nga katulad sa akin na maabuso ka. Pag naabuso ka kasi, iyak ka lang na iyak. Biniblame mo yung sarili mo, diba? No. Ito ang first mong gawin. Kung wala kang pera, ang una mong gawin is evaluate yourself. Hindi yung evaluate na, minahal ko naman siya, bakit ginanyan niya ako, bakit ganun. Hindi yun evaluate. Blaming yun sa sarili, nag-self-pity ka. Meaning, yung evaluation, yung kung may natira ka pa talaga sa utak mo na kunting normal sa utak mo, sabihin mo na, ano ba itong nangyari? Saan ba akong sitwasyon? Makaahon pa ba ako dito? Ngayon, isipin mo na lang na parang dinaanan ng bagyo. 'Di ba? Yung storm then will pass. Ganun lang isipin mo. Pero mahirap to guys ha. Lahat ng sasabihin ko, mahirap to. Hindi to basta-basta madaling i-apply. Kasi nangyari to sa buhay ko na, my God, talagang until to my inner bones, grabe. Then pag nangyari na yan na naka-evaluate ka, kahit kunti-kunti lang, pray. Hindi yung pray na mag-Hail Mary ka, mag-Our Father ka, or anong gawin na pray. Yung memorizein mo, no. Pray from your heart. Yung parang may kausap ka na, kausap mo yung Diyos. Kung ano nga yung Diyos mo, kung yung puo ng Diyos mo, kung kahit ano, kahit sino, basta Diyos sa tingin mo, yun, kausapin mo ng matsinsina na, bakit? Hindi yung blame na, Lord, bakit nangyari ito sa akin? Bakit ganun? Hindi. Ang tanong mo na lang talaga, straight from God, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo akong makaahon kung saan man ako. Bigyan mo ako ng enlightenment kung anong mangyari dito. Ganun. Parang ano lang, nakiusap ka lang. Talagang mag-pray ka. Then after sa pray, eat healthy. Hindi ko sinabing kumain ka ng piatos, kumain ka ng hamburger, pagkain naman yun no. Kakain ka ng
healthy food na yung makanourish sa katawan mo at saka sa mind mo. Kasi kung ano yung initake mo sa ilalim mo, even the psychiatrist told me that, kung ano yung kinakain mo, lalabas din yan sa utak mo, sa behavior mo, lahat. So ngayon, sabi mo, mahal, kasi ganyan ang mahal yan, basta healthy food. Kung may malunggay naman sa harap ng bahay mo, or may mga, dyan, mga talbos ang kapitbahay mong magtatanim, pwede ka namang lapitan mo at humingi ka ng kunti. Tapos dalhin mo sa kusina mo, mag-boil ka ng water, ilublog mo yung, hugasan mo muna, then ilublog mo. Lagyan mo ng kunting asin, lagyan mo ng mga tomato, whatever you have. Then kainin mo. Yung sabihin mo naman, hindi naman masarap yan. Of course, hindi talaga yan masarap. Kasi mostly talaga ang masarap, yung mga toxic, mga poison na food na ilalagay mo sa katawan mo na the more you will be getting worse. Ngayon, ang masarap kasi, ang mga toxic na food, sa dila lang yan. Pero pagdating dito, lalagpas na sa lalamunan yan. Yung mga toxic food na kinakain natin at ilalagay natin sa katawan mo, yung buong katawan na natin ang magsasuffer yan. Lalo na kung may diabetic ka, may high blood ka, you suffer that everything. O maduluwa mo pa ba yan? Samantala yung sabi mong hindi masarap, yung palate mo, pag tumatagal-tagal, masasanay ka rin. Pero hindi ko naman sinabi na gawin mo yung strategy na yan, magsabaw ka, ilublob mo yung gulay forever. Sa ngayon lang, sa ngayon na sitwasyon na wala kang pera, pero kailangan mo maging healthy, yun ang gawin mo. Kumain ka ng itlog, mag-boil ka ng itlog, yun ang gawin. Kasi egg din is healthy din yan sa body. Pero hindi ko sinabing lamunin mo 10 itlog, isang itlog lang. Kasi lahat naman ng healthy food, kung exist, hindi rin maganda sa katawan. Kainin mo. Then after that, guys, lumabas ka sa comfort zone mo. Maglakad-lakad ka. Ngayon, kung hindi mo kaya maglakad ng mga layo-layo, pwede naman yung 1,000 step. Nung mag-pump lang yung heart mo, pawisan lang. At least makapanood ka pa, makita ka pa ng mga puno, maka-inhale ka. Malalaman mo pa sarili mo na, ay, may 5 senses pa pala akong nagamit. I'm still blessed, ganun. Ngayon, kasi kailan lumabas ka talaga sa comfort zone mo. Pero kung ayaw mo naman lumabas, pwede ka rin mag-YouTube, mag-Zumba, or magkanta. Basta hindi ka lang nakabulakaw, ng kapitbahay mo, magnangawa kang kumanta, okay lang din yun. Walang problema yun kung anong gagawin mong yan. Ngayon, after that, gawin mo talaga, seek out to people. Yung people na, yung people na, mostly, ang advice ko lang, religious people. Yung totoong religious, hindi yung mga peke. Kasi sila, nakakatulong talaga sila sa atin ng mga naabuso. Huwag na huwag kang pumunta sa mga taong naabuso ka na nga, yung mga may bisyo. Hindi ko sinabing may mga bisyo masama, yung mga taong, yung iinom. Kasi ang sabihin lang yan sa'yo, ang advice lang yan sa'yo, siyempre yun lang na, hindi naman sila masama, pero ang advice lang talaga nila, kung ano lang din sa kanila. Mag-inom ka na lang, pagdalasing ka, mawala yan. Ganun. Yun namang mag-diversion ka, magsugal ka, total may pera ka naman, gawin mo. Pag ginawa mo yun guys, hindi yan nakakatulong. Lalo-lalo kang malulublob. Pangsamantala lang yung mga trip na ganyan na pang-diversion. So ang gagawin mo, lumapit ka, kung katoliko ka, pumunta ka sa simbahan, magpa-counsel ka, or yung mga kumpisal, anong gagawin mo? Lumapit ka, kung born again ka, kay pastor, pupunta. Kahit saan lumapit ka. Tapos makinig ka. Kung may i-advise sila sa'yo, makinig ka, nasa iyo na lang man yun kung i-apply mo sa buhay mo or hindi. At least, binigyan ka ng time nila. They're wasting their time for you para advisean ka. Kung bigyan ka ng Biblia, magbabasa ka ng Bible. Ngayon, siyempre, ang Biblia, mahirap basahin yan. Di kasi yan magazine eh. Hindi ka naman bright na malaman mo kaagad, maintindihan mo yan. Ngayon, huwag ka magkakaplastic. Tanungin mo, magtanong ka. Kung naguguluhan ka sa utak mo, magtanong ka sa kanila. Para ma-explain nila sa'yo. Para malalaman mo rin. Kasi dahan-dahan, pag nakaintindi ka sa Bible, makikita mo sa Bible yung mga, lalo na yung mga parables, yung life mo, makikita mo dyan. Honestly. Ngayon naman, after that, kailangan talaga gumawa ka ng paraan. Meaning to say, pag bangon ka na kunti, yung mag-isip ka kung paano ka makaalis dyan. Malis ka talaga. Ngayon, kung sarili mo namang bahay, ewan ko, or punta ka muna sa pamilya mo, magbakasyon ka, hindi ko alam kung anong advice dyan. Basta ako kasi nangupahan lang. Kailangan umalis ka. Alisan mo yung lugar kung saan ka naabuso. Kasi hanggang nandyan ka, kahit hindi na nagpakita yung narcissist sa'yo, meron pa rin yung memorization na mangyari. Ngayon naman, ganito. Kasi ang mga narcissist, diba, gaslighting and ghosting. Ikaw naman si tanga, iyak ka ng iyak, hindi ka inuwian, hindi nagpakita sa'yo, iyak ka ng iyak. Tapos pag bumalik, tuwang-tuwa ka.
Akala mo, ay, in love talaga sa akin. Hindi niya talaga ako matiis. Mahal na mahal niya talaga ako. Tanga! Kaya lang yan bumalik dahil gusto niya pagtripan ka na naman. Gawin ka na naman yung laruan. Kaya malay mo, nagsawa na dun sa bago niyang toys. Ikaw na naman ang pagtripan. Ikaw naman si tanga. Akala mo mahal na mahal ka. Hindi marunong magmahal ang mga narcissist. They're just plain. Diyan sila. Siguro mahal na rin sa kanila. I don't know. Pero by playing on their toys, baka yun ang love nila. Malay ko. Hindi ko kasi hindi na ako narcissist. Ganon. Ikaw naman kasi ngayon ganyan, so siyempre mapauto-uto ka. E di, balik lang tayo sa dati. Ganun lang, paikot-ikot lang, di ba? Kasi life is short, guys. Yung narcissist na yan, mamatay din yan. Tapos ikaw, mamatay din. Pero talo ka sa kanya. Habang nabubuhay siya dito sa mundo, naglalaro siya, enjoy na enjoy siya, samantalang ikaw, buhay sa mundo, niloloko ka, ginagago ka, inaabuso ka, pag namatay ka, pain pa rin yung bit-bit mo. O sino ngayon? At least, di ba siya na-enjoy? Sabihin, bahala na si Lord, pag namatay ako, nasa langit naman ako. Ano? Hindi ka ginawa ng Diyos. Hindi ka nilagay sa mundo, ginawa ng Diyos para abusuhin ka. Ginawa ka ng Diyos, naging anak ka ng Diyos. Dahil, para maging fruitful ka sa mundo, to be loved and be loved. Ganun lang talaga kasimple. Kasi kahit nga ikaw, di ba, yung anak mo, yung pamilya mo, yung mga kapatid mo, gusto mo bang abusuhin sila? Di ba ayaw mo? Ganun din ang Diyos. Lalo na pag accept mo ang Diyos na anak ka ng Diyos. Diyos mo siya. Yun ang ano doon. Kaya huwag ka magpapaapak. Huwag mong let yourself to be abused kahit kanino. Kasi walang karapatan ang taong abusuhin ang kapwa niya. Kasi ang Diyos nga nang gumawa sa atin, hindi nga tayo inabuso eh. Demonyo lang nag-abuso sa atin. Kaya when times that I was abused, I was in evil stage. Biruin mo, nagpakamatay ako. Ano ba yun? Alangan naman ang Diyos niya sabi, pakamatay ka. Di siyempre, yung evil, right? Oh, buti na lang, hindi ako nagpakamatay. Kasi kung pinagpistahan ako doon ngayon ng mga, uod sa lupa, samantala yung pinakamatayan ko, yung narcissist, tuwang-tuwa, enjoy na enjoy. Di ba? Oh. Kaya wag ka talaga lumapit sa mga yung mga bloodline nila, kaya maging clown ka lang. Tapos yung sa pamilya mo naman, lumapit ka kung naintindihan ka nila. Yung i-advisean ka nila. Yun, tama rin kung may pamilya ka. Pero katulad sa akin, wala na akong magulang. I have two siblings, pero hindi naman kami lumaki na magkasama. Kaya, kung tutusin, I'm alone. Tawag na sa narcissist sa akin, kulorong, biruin mo. Tsaka alam mo guys, na nakilala ko yung narcissist na yan. Ang bait-bait. Super bait. Kala ko nga, siya na eh. Kasi super bait. Akala ko talaga. Kaya mahirap din yung akala eh. Diyan ka din mamamatay sa akala. Ngayon, pero ayaw ko na lang tingnan yung dapa sa akin kasi nangyari na eh. Kahit anong gawin natin, nangyari na. Ang gawin ko na lang, in this vlog, hingi na lang. Ako na lang kasi ang narcissist hindi siya marunong maghingi ng sorry. Hindi rin siya maghihingi ng forgive. Wala sa kanilang bukaryo. So, kasi ako man ang nakaintindi, ako man ang naliwanagan sa lahat, ako ang humingi ng sorry. Sorry, narcissist, na inabuso mo ako. Sorry, na kinabangan mo ako at inalaw ko. Sorry din, na hindi mo na ako napakinabangan, tinapon mo ako. Forgive me, na inabuso mo ako. Forgive me din, na nag-alaw ako sa self ko na kinabangan mo ako, at forgive me din na tinapon mo ako. Ganun lang. Kaya ako humingi ng forgiveness sa'yo. Kasi ganito. May kasalanan naman talaga ako sa sitwasyon eh. Hindi lang naman ikaw eh. Kasi in both situations sa relationship, dalawa yan ang may kasalanan. Ang kasalanan ko lang dito ay allow myself to be abused. I allow myself magamitin ako ng husto. Hindi lang ikaw, pati yung inanakan mo. Alam mo yan. Alam mo na yan din yan ang inanakan mo. Na kahit ininsulto na ako ng inanakan mo na ang mattress ko, kulubot, na hindi naman kaproduce ng bata, kaya siyang pinipili kasi bata at kaproduce ng bata, tuwang-tuwa ka pa. Kung sabi mo, tama yan, mag-away kayo, kasi dagdagan ko kayo para bibo. Tama ba yan sa isang taong normal? Ha? Kaya, forgive me, dahil inalaw ko yung sarili ko na maging mapunta sa sitwasyon na ganyan. Kailangan mag-forgive ako, dahil hindi lang para sa'yo, para din sa sarili ko. Ngayon, kung di ka pa talaga natuwa sa akin, alam mo namang mag-puskat ako, tuwa ka nga eh. Sabi mo nga eh, kung ang badyaw, di ba, na healthy naman sa daan, wala naman nangyari, ako pa na may karito na matulugan.
Eh di kung matutuwa ka pa, mag-hire ka ng sasakyan. Banggain mo ako habang I pushing my cart. At ipalabas mo na aksidente para matuwa ka. Give your pleasure. Kilala kita. Kaya, ay nako, alam ko yung style mo. Pero alam mo guys, ang narcissist mabait din yan, yung giver din yan. Pero hindi giver in heartily ha. Nagbibigay yan pero may kapalit. Pero hindi yan nag-aabot sa kamay mo. Bibigyan, mag-iiwan yan. Mag-iiwan yan ng 50 pesos, 100, 150, 500, 1,000. Mag-iiwan din yan sa lamisa. Pero, once in a blue moon. Halimbawa, after 10 days, 1 month, 2 weeks, ganun ang style. Pero, isusumbat yan sa'yo. Isasabi pa yan sa'yo, bakit ang mahal ng kurente? Bakit ganyan-ganyan? Yon, sinusumbat niya pag nakita niya siya na ang nagbabayad na wala ka ng kakayahan. Pero hindi niya naisip, yung 10 years na humilik siya, na gumagamit siya ng aircon, lumalamon siya, oh, di ba? Wala kang hinihingi sa kanya. Oh. Tapos ang narcissist guys, kahit anong gawin mo, kahit gawin, halila, katulad ko ha, nagplantita ka, nagtanim ka ng tanim. Alam mo gawin ng narcissist sa'yo? Ang ginawa sa akin? Nagalit. Oh, bakit ba ang tanim dyan? Malamok, madilim, masikip. O, inalis ko. Pag magkurtina ka, guys, oh, madilim, nakakasagabal, mahirap. Ganon. Wala siyang appreciate sa'yo. Kahit nga pagluto, maalat, maasim, lahat reklamo. Hanapan ka talaga ng mali, lahat. Kasi nga, buisit siya sa'yo dahil hindi ka na nga niya toys. Ang punto ko lang, kung normal ka na tao, ayaw mo na pala sa tao, di sabihin mo, prangkahin mo. Hindi yung lalaruin mo muna, dahil hindi mo na pakinabangan, abusuhin mo muna. Normal ba yun? Prangkahin mo. Huwag yung mag-juggling ka. Nagawin mong menu na meal course doon sa iba, sa bago mong laruan, tapos gawin mong side dish. Dahil tao yung ginawaan mo eh. Tapos ito namang mga kakilala nito narcissist eh. Bait-bait niyan. Mahal na mahal namin yan. Mabait, nakilala nyo, yung bata pa siguro, ngayong matanda, nakilala nyo ba yan? 13 years nyo ba yan nasama? Natabi nyo ba yan sa pagtulog? Kaya kung makahusga rin kayo, tapos ako pang tingin nyo, masama? Ginawa nyo akong clown? Hindi yan maano sa tutulang. Buti na lang, nagbalik yung ulirat ko. At ngayon, dahan-dahan na akong crawling to pick up my pieces. Kaya guys, kayo nga manaabuso, ito lang ang pag-ano ko. Kaya gusto ko itong ilabas kasi gusto ko makatulong. Lalo-lalo na dun sa mga naabuso na walang kapira-pera. Yung dependent sila sa narcissist na kahit nga pambili ng lason at pambili ng lubid para magpakamatay sila, hindi nila kayang bilhin. Kaya diba, buti na lang ako, nang in-start akong inabuso, at least, dahan-dahan lang, may pera pa ako, dahan-dahan lang naubos. Kasi at least meron pa rin akong i-sustain sa sarili ko, sa panggagamot ko, sa aso ko. Eh kung nangyaring walang-wala talaga ako guys, at tapos tumirik yung mata ko, eh baka bigla na lang akong itapon or dyan, tapos sabihin namatay yan nagpakamatay yan Eh siyempre, nasa authority siya pwede niyang gawin lahat. Eh alam mo naman ang mga authority lumapit nga ako doon, ano sabi sa akin? Sige magpakamatay ka na, kami na maglilibing sa'yo. Biruin mo yun, sinabihan ako ng ganyan. Hindi totoo to guys. Kahit may CCTV pa doon, sabihin ko yung petsa, yung month, yung year na sinabihan ako ng ganyan. Sipin mo yun. Talagang I was stuck na kanino ako hihingi ng tulong pero walang tumulong sa akin. Blessed na lang talaga ako na may mga tao ngayon na nasa paligid ko na totoo na tinulungan ako. Inagapay ako. Binigyan nila ako ng salita ng Diyos. Inadvisean nila ako. Kasi ang pagtulong naman hindi yung kasi ang tingin kasi ng ibang tao pagtulong yung pera-pera lang, hindi. Mas maano pa ngayong inadvisean ka kaysa pera eh. Pag hindi ka kasi ang tao kasi ngayon pag nagipit, hindi naman ako tinulungan yan. Kaya hindi sila interesado, hindi. Alam mo, kahit hindi ka tulungan ng pera ng tao pero inadvisean ka ng tao, you must be thankful. Pag maganda pa naman ang advice at na-apply mo sa sarili mo at maganda ang result, you must be thankful. Kasi nakatulong sila sa iyo eh. Yun ang nangyari sa akin guys ngayon. Matulungan ako. Dahan-dahan. Yung inagapay ba ako na i-enlighten kung ano. Kaya sa totoo lang, kilalanin nyo yung mga tao. Bago kayo ma-inlove, kilalanin nyo munang maigi. Hindi mo muna ibig sabihin na, bata kasi ako, nakaproduce ako ng bata, kaya minahal ako. Hoy, ikaw na inanakan, pagdasal mo lang na hindi mangyari sa iyo ang nangyari sa akin.
Huwag ka makasiguro kasi narcissist yan. Paano kung umandar naman yan sa'yo at gagawa naman yan ng ibang toys? Baka maghanap ka ngayon ng puno para isibitay mo yung sarili mo. Huwag kang kampante dahil may anak ka. Kaya nga tuwang-tuwa ka nang inuuwian ka. Inuuwian ka, hindi ka in love siya sa'yo. Inuuwian ka kasi may bata siyang gusto niyang tingin at laruin niya. At saka yung tahong mo na presko. Yun lang yun. Pero kung sabi mong in love sa'yo, go. Tingnan na lang natin. Saka yung late-latein mo ako, matanda ako. I'm proud being matanda. At least nakarating ako sa galing itong edad ko. Ikaw, makarating ka pa kaya? Kung makarating man, anong itsura mo? Kaya huwag kayong manglait ng kapwa niyo. Yung, ay, nabuso yan, kaya naging ganyan yan. Naging siraulo yan, ganun, wag. Kasi hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng tao. Huwag tayong manghusga sa kapwa natin. Kaso, di ba, sa Bible nga si Sarah at saka si Abraham, ano nangyari? Kasi nga, yung Hagar na ibinuntisan ni Abraham, nang nabuntis na, di ba, nagyabang, o ngayon ang ginawa ni Sarah, pinatalsik. Ganon din ang mangyari. Sa totoo lang. Kaso, huwag kayong proud. Siguro kung ako ang pumasok sa isang relasyon, nakikiapid ako, nangabit ka ako, pwede pa siguro sabihin natin, tama lang yan sa'yo, ginanyan ka. Hindi eh. Hindi ako pumasok sa relasyon ng may relasyon. Sila, ginulo nila ang relasyon ko, ginulo nila ang buhay ko. At saka yung 13 years, guys, nag-waste din ako ng time. Namuhunan din ako. Sa pagmamahal naman, namuhunan ka eh. Kaya sa totoo lang, masaktan ka. Di ba kaya nga masaktan ka kasi namumuhunan ka? Sa totoo lang. And that time na nakilala ako, wala pa siya masyadong pera, and I was the one who blessed. Siyempre, galanti ako. Tapos ngayon, tawagin ako ng inanakan niya, sugar mommy, cougar. Ha? Tawagin mo ako ng ganyan? Papasalamat ka pa nga eh. Hindi nangyari sa'yo yan eh. Kung nangyari sa'yo yan, ha? Oh, ayan ang mga text mo na insulto-insulto mo ako ha. Hindi ako nagsalita ng ano dito ha. Na sinabihan mo pa ako ha. Mamatay ka na, matandang cougar. Tiniis ka lang ng narcissist kasi need niya ang pera mo. Kaya hayaan ko lang daw. Biruin mo yung sabihan ka ng ganyan. Kaya hindi lang ako naabuso ng narcissist, guys. Naabuso din ako ng user. Di ka maya sa sarili mo. Pera ko, nilamon mo. Pinagkatas ko yung anak mo. Tapos sasabihan mo ako ng ganyan. O tapos sabihin mo, nagbibilang ako. Hindi ako nagbibilang. Sinabi ko lang ang totoo. Kaya nga, bagay nga kayo ng narcissist. Kasi ang narcissist,